Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na Kitab at-Tauhid na sinulat ng dakilang Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. So tayo ay nasa bab ng na sinabi ng Imam, Bab ad-Du'a ila syahadati an la ilaha illallah. So ang ibig sabihin dito ng salitang dua ay dawa, na pagkatapos na ipaliwanag ng Imam rahimahullah ang obligasyon na alamin ang tauhid, na ito ay obligado sa lahat ng Muslim, at isinunod niya ang superiority ng tauhid, at pagkatapos purification ng tauhid, at ang kabaliktar ng tauhid ang shirk. So panglimang bab, ibigay naman niya sa atin na pagkatapos natin itong malaman at isabuhay, so karapatan din ng mga ibang tao na hindi mga Muslim o ng Muslim na walang sapat na kaalaman tungkol sa akida, na sila ay ipaabot sa kanila ang tamang katuruan o sila ay dawahan. So kaya ito ang tamang pamaraan na alamin muna at pagkatapos isabuhay, at pagkatapos ito ay ibahagi sa iba. So yan ang tamang pamaraan na ginagawa ng mga isinugong sugo at propeta at ng mga tagasunod nila. Kaya sinabi rito ng Imam rahimahullah, Bab ad-Du'a, Babu ad-Du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Na ang kabanata na ang to call people o dawahan ng mga tao siya syahadati an la ilaha illallah. Ang ibig sabihin dito ay tauhid. Dawa ila tauhid. Na ito ang unang hakbang sa dawa na ginawa ng mga isinugong-sugo at propeta. Ang pinakauna sa lahat, ang pinakauna sa lahat na dapat imbitahan ng mga tao ay sa tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya dito mapapansin natin na ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, na ila tauhid, na ang mga isinugong sugo at propeta, ito ang una nilang ipinaparating sa tao. Hindi nila ibinibigay yung mga gawain, yung mga gawain na dapat munang malaman ng mga tao. Maging ang sala, ito ay pagkatapos ng 10 taon na pagdadawa tungkol sa tauhid. At 13 na continue ang tauhid. At hanggang lumipat sa Madina ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon lamang ibinigay ang ibang mga katulad ng siyam, ng hajj, saka ng saka at iba pang mga legislation o batas na dapat isabuhay ng isang Muslim na tumanggap ng la ilaha illallah. Dahil ang tauhid o ang la ilaha illallah o ang syahadatu an la ilaha illallah, ito ang pundasyon ng lahat. Dito nakasara ng lahat. Hindi tatanggapin ang sala natin kung hindi tayo papasok sa Islam. Hindi tatanggapin ang ating siyam, ang ating hajj at ang ating sakat. Ano mang uni ng mabuting gawain kapag ito ay hindi nakabase o nakapatong sa tauhid. Dahil ito ang pundasyon ng lahat. So kaya yan ang unang arkan ng Islam, yan ang unang arkan ng iman, na dapat tanggapin muna ng isang tao bago siya gumawa ng mga gawain. Kaya lang napakahalaga dito na ito ay alamin. So ngayon dito sabi rito at pagkatapos na ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, na ang dawa ito ay isa sa pinakamalaking, ito ay napakagandang tungkulin dahil ito ay mehna o ito ay propesyon ng mga anbiya at saka rusul, ng mga sinugong sugo at propeta. So na dapat ang mga Muslim, sila ay ganun din na ibahagi nila ang kairiya o kabutihan na tinanggap nila magmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalo-lalo sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kamag-anak, asawa, kapatid, magulang, mga anak, at iba pang mga malapit sa kanila. Sa pagkatapos nagbigay dito ang imam ng ayah na tungkol sa kondisyon o syurut
o kahalagahan ng pagdadawa. So sinabi, wa qaulillahi ta'ala, at ang salita o ang saying ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Yusuf, ayah 108, sabi rito, Qul hadihi sabili, ad'u ilallah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, wa subhanallahi wa ma ana minal musrikin. So ito ay address sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganoon din sa mga believer na gustong na tagasunod at na nagdadawa. Sabi ito, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, hadihi sabili, ito ang aking landas. Ito ang aking pamamaraan. Ad'u ilallah, calling unto Allah. So ibig sabihin, ad'u o dawa ilallah. Dawa sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa upang sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala, tumalis sa pagsamba sa mga nilikha. So kaya, dito sa aya na ito, napakalinaw na unang-una yung iklas ng pagdadawa. Na sinabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ad'u ilallah. Dawa sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. O dawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi para sa grupo, o sa perka, o sa sekta, o sa anuman, o sa grupo, o sa samahan. Na kaya, na para dumami ang ating mga follower, o anuman, na kahit na manatili tayo sa pamaraan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sinugong sugo at propeta, na alam natin sa Yawm al-Qiyamah, may darating na mga propeta na merong naniwala sa kanya na dalawa lamang, isa lamang, merong wala. So kaya ang pinakamahalaga dito ay maiparating natin ang mensahe. Dahil ang dawa, hindi ito ang hidayah. Dalawang klase, yung hidayah at tawfiq, tsaka hidayah al-irsyad. Ang nagbubukas ng puso ng tao ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga isinugong sugo at propeta, kamag-anak nila, asawa, anak, magulang, ay hindi tumanggap ng Islam. So kaya sa atin, iparating lamang, pero yung pagbubukas ng puso, ito ay para sa Allah lamang. Siya nakakaalam kung sino talaga naghahanap ng katotohanan. So kaya kung siya ay naghahanap ng katotohanan, gagabayan siya sa Islam. So tayo, iparating natin ang mensahe at panalangin natin, ipagduan natin, lalo na ating mga kamag-anak, na sila ay gabayan at buksan ng Allah ang kanilang puso. So ang atin ay iparating lamang. So hindi natin kailangan ng napakarami. So kaya nakakalungkot, makikita natin minsan sa mga nagdadawa na napakaraming nagsasyahada. Pero ilan lamang talaga yung tunay na pumasok sa Islam. Dahil hindi nila naunawaan ang tauhid. So itinas lamang ang daliri at nagsyahada, pagkatapos wala na. Nasaan na sila? So yan ang nakakalungkot na hindi yan ang pamaraan ng mga isinugong sugo at propeta at ng mga tagasunod nila na tiyakin natin na pumasok sa puso nilang iman sa pamamagitan ng pinag-aralan talaga nila ang mabuti ang tamang tauhid, ang akida, ang tamang paniniwala sa Islam. At pagkatapos, kapag kilala nila ng gusto ang Allah subhanahu wa ta'ala, kukusa na nilang iiwan ang kanilang mga dating paniniwala o pamaraan at sila ay pupunta talaga sa Islam. So maraming mga papasok sa Islam, minsan mga kilalang mga pinuno ng dating relihiyon. Pagkatapos nagmurtad, tumalikod pa rin, bumalik pa rin dahil hindi nila napag-aralan ng tauhid. Hindi itinuro sa kanila ang akida, ang tamang akida. Ano ba talaga ang tamang paniniwala sa Islam? Ano ba ang doctrine? Ano ba ang creed sa Islam? Dapat malaman ng isang tao. So kaya sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadihi sabili ad'u ilallah. Tiyakin natin ang ating dawa ay para sa Allah. Para sa tauhid, para sa la ilaha illallah. Para sa Islam, hindi para sa kung anuman. Hindi para sa kayamanan, hindi para maraming follower, hindi para dumami ang ating grupo o samahan. So, yan ang ating dawa. Pagkatapos sabi rito, ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. So dito ang daiya o ang mga duat na nangangaral ng Islam o nag-iimbita sa Islam, ito ay isa sa mga syurot na sabihin mo, Muhammad, ito ang aking pamaraan sa pagdadawa.
pagdadawa o pag-imbita para sa tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basira, na dapat ang dawa na yan base sa sapat na kaalaman. At hindi lamang sapat, ang ibig sabihin dito ng basira, sabi nga ng mga ulama, ilmul yakin, tiyak na kaalaman. Na ang kaalaman na yan ay base sa Quran at sa Sunnah, na kung ano ang pag-intindi ng mga salafus salih, kung paano yung tinanggap ng mga sahaba, ng mga tabiin at ba'at tabiin. So yan ang So dapat ang isang daiya o nangangaral ng Islam o nag-iimbita sa may sapat na kaalaman sa Quran at sa Sunnah, hindi sa Biblia o sa ibang aklat. So kaya walang problema na kapag sila ay nagtanong at ang atin namang kasagutan ay tungkol sa Islamic na pamaraan na hindi sumasalungat sa Quran, so walang problema kapag sila ay nagtanong. Pero kailangan ko tayo hanggat maaari, alam mo natin ang propeta, binabasa niya ang Quran. Binabasa ang aya ng Quran, ang mga hadith. So kaya doon tayo sa landas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang tunay na kaalaman na dapat iparting natin sa tao ang Quran. Yan ang huling kapahayagan. Yan ang tunay na ilm o karunungan o kaalaman na dapat malaman ng tao, na mayroong aklat, na huling aklat o kapahayagan na pinababa pagmula sa kalangitan na tinanggap ng huling sugo at propeta, na dapat ito ang tunay na gabay. Wala nang lahat ng iba aklat ay abrogated na. So Quran na lamang ang ating at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paliwanag ng Quran. Sabi dito, ala basiratin ana wa manittaba'ani, ako at yung mga susunod sa akin. So yan ang pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dawa. Wa subhanallah, na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ay kanyang talagang itinataas, tansi o inilalayo ang Allah sa anumang uri ng shortcoming, ng depekto o anumang mga ibinibigay na katangian ng hindi mga Muslim sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'ana minal musrikin. At tiyakin natin bilang isang daiya, hindi tayo involved sa anumang uri ng shirk. Ito man ay kabair o sagair. Tayo ay magdadawa na talagang tiyak tayo ano ang tauhid at ano ang kabaliktaran nito, na hindi tayo, dahil kaya tayo magdadawa sa tauhid para alisin ang mga tao sa shirk. Kaya natin sila dadawahan upang alisin sila sa pagsamba sa isang nilikha lamang at dalhin sila sa tunay na tagapaglikha na dapat sambahin at alisin sila sa shirk. So yan ang dawa ng mga anbiya at saka mga rusul, na dalhin ang mga tao sa tauhid, magmula sa pagsamba sa mga nilikha at dalhin sila ibalik sila sa pagsamba sa kanilang tagapaglikha o sa kanilang creator, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at alisin sila sa pagsamba sa isang nilikha lamang o sa pagtatambal o shirk o pagdaan sa mga mediator na ginagawa nila ngayon, na mga kung anumang uri ng mga superstitious o mga kurapat na ginagawa nila para linlangin ang mga tao sa kanilang dawa o mga ginagawa. Kaya makikita natin dito sa aya na ito na unang-una ang iklas ng dawa. Natiyakin natin bilang isang Muslim, hindi natin kailangan ang maraming follower o viewer. Ang kailangan natin na dalhin ang mga tao sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalhin natin sila na bumalik sa tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At umalis sila sa anumang uri ng dumi ng shirk. At pagkatapos na ang pamaraan na gagawin natin sa pagdadawa, kung ano ang pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang sunnah, dahil siya ang pinaka-the best na daiya. Siya ang pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huling daiya o mangaral upang imbitahin ang mga tao sa katuruan ng Islam. So inshallah, pagpapatuloy natin ang iba pang mga ayat at hadith na binigay dito ng Imam rahimahullah sa pagpapaliwanag ng bab na ito, inshallah. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.